Ang buhay ay puno ng kwento. Mga kwentong nababalot sa misteryo. Liham ng gabi. Liham ng gabi. Mula pa nung unang panahon, ang itim na kanin ay binalot na ng misteryo at ng mga kwentong hindi maipaliwanag. Sa likod ng kakaibang kulay nito ay nagtatago ang mga ritual ng kulam, alay sa mga espiritu at handog mula sa mundo ng mga engkanto. Ang bawat butil nito ay hindi lang basta pagkain, kundi isang pintuan patungo sa mga sumpa at hiwagang selyado ng kadiliman. Handa ka na bang mapakinggan ang kwento tungkol sa kanin na itim? Magandang gabi, ako si Lady Gracia at ito ang Liham ng Gabi. Ang buhay ay puno ng kwento. Mga kwentong nababalot sa misteryo. Huwag katakutan ang di nalalaman dahil pwede kang kilabutan kahit walang kababalaghan. Liham ng Gabi. Tatlong buwan nang buntis ang asawa ni Vergel na si Clara. Tulad ng ibang buntis, madalas itong naglilihi sa mga kakaibang pagkain. Isang madaling araw, ginising ni Clara si Vergel. Mahal, naglilihi ako. Gusto ko ng itim na kanin. Yung kasing itim ng uling. Dapat kaamuin pa nung basang lupa sa sementeryo. Gusto ko yun. Hanapan mo naman ako. Naglalambing na pakiusap ni Clara habang hinahaplos-haplos ang maumbok nitong tiyan. Marami nang hiniling na kakaibang pagkain si Clara pero sa kaning itim na hirapan si Vergel. Bago lumiwanag, lumabas na siya ng bahay para mapagbigyan lang ang asawa. Naghanap siya kung saan-saang palengke ng itim na kanin. Hanggang sa makita niya ang isang misteryosang tindera na nakatalokbong ng itim na tela. Mag-isa lang nitong nakasalampak sa lupa sa dulo ng palengke kung saan walang ibang nagtitinda. Meron itong yakap na sira-sirang bayong. Parang nahipnotismo si Vergel na lumapit sa kanya. Tumitig ang tindera kay Vergel at tila alam na nito kung ano ang kailangan niya. Itim na kanin ba ang hanap mo? Kasing itim ng uling at amoy basang lupa sa sementeryo? Tanong ng nakatalokbong na tindera. Natuwa si Vergel. Agad na tumango. Meron ka ba riyan? Naglilihi kasi ang asawa ko. Ngumisi ang tindera at saka inilabas sa kanyang bayong ang kaning itim na nakabalot sa tuyong dahon ng saging. Sakto ang pagdating mo. Nag-iisa na lang to. O heto, kunin mo. Tuwang-tuwa si Vergel nang makuha nito ang itim na kanin mula sa tindera. Pero nung dumapo iyon sa kanyang palad, nakaramdam siya ng kuryente at biglang bumigat ang kanyang mga braso. Simula nang kainin ni Clara ang itim na kanin, napansin ni Vergel ang mabilis na pagbabago sa asawa. Hindi na ito natutulog. Gabi-gabi nakaupo lang ito sa gilid ng kama, nakatitig sa dilim.
Ngumunguya ito ng napakalakas kahit wala naman itong kinakain. At habang tumatagal, nangangamoy basang lupa sa sementeryo si Clara. Pero ang higit na ikinatakot ni Berhel ay nang makita niyang mabilis na lumobo ang tiyan ng kanyang asawa na akala mo ay kabuanan na niya. Isang gabi, nagising si Berhel sa isang kakaibang tunog. Tunog ng tila may naggigisa, pero may kasamang mahinang pag-iyak ng sanggol. Dahan-dahan siyang bumangon at sumilip sa kusina. Walang ilaw. Walang ilaw maliban sa liwanag ng buwan na tumatama sa sahig. Doon, nakita niya si Clara. Nakaupo sa sahig, hawak ang isang malaking kaldero ng kaning itim. Clara, anong ginagawa mo? Bulong ni Berhel. Kinakabahan ito. Lumingon si Clara. Ang kanyang mga mata naging purong itim. Wala kahit konting puti. Misteryoso itong ngumiti. Hanggang sa mapadako ang mga mata ni Berhel sa tiyan ni Clara. Bigla itong pumayat at lumubog. Wala na ang dinadala niyang sanggol. Dahan-dahang hinalo ni Clara ang itim na kanin gamit ang kanyang mga kamay. Sa ilalim ng mga maiitim na butil ng kanin, biglang lumitaw ang isang maliit, nangingitim, at duguang kamay ng sanggol na pilit pa ring gumagalaw. Subo-subo ang isang kutsarang puno ng kaning itim at laman ng sanggol. Bumulong si Clara sa kanyang asawa. Napakasarap ng itim na kanin, Berhel. Gusto mo ba ng isang subo? Bago pa man lumipat si Ramil sa lumang boarding house sa isang liblib na kalye sa Maynila, binalaan na siya ng landlady na si Aling Marta tungkol sa isang mahigpit na patakaran. Sa dulo ng madilim na pasilyo sa ikalawang palapag, may isang maliit na altar na gawa sa maitim na kahoy. Gabi-gabi, bago sumapit ang 12:00, nag-aalay doon si Aling Marta ng isang maliit na mangkok ng kaning itim. Umuusok pa at bagong saing. Pero may kakaibang amoy na parang pinaghalong insenso at basang lupa. Wag na wag mong gagalawin o titikman ang kaning itim na yan, Ramil. Seryosong babala ng matanda. Hindi pagkain ng buhay ang inaalay ko riyan. Dagdag pa niya. Isang gabi, umuwi si Ramil mula sa kanyang trabaho. Sobrang lakas ng ulan. Basang-basa siya. At wala nang kahit isang bukas na karinderya. Kumakalam ang kanyang sikmura. At habang papaakyat siya sa hagdan, biglang humalimuyak ang amoy ng bagong saing na kanin.
Pagdating niya sa dulo ng pasilyo, kung nasaan ang itim na altar, nakita niya ang mangkok ng kaning itim. Tila kumikinang iyon sa ilalim ng malamlam na ilaw ng bumbilya. Dala ng matinding gutom at pagod, natukso kainin ni Ramil ang itim na kanin sa altar. Gutom na ako. Wala naman sigurong masama kung hindi ako susunod sa pamahiin ni Aling Marta. Bulong niya sa sarili. Kinuha niya ang mangkok, pumasok sa kanyang silid, at gamit ang kanyang mga kamay, mabilis niyang nilantakan ang kanin na itim. Kakaiba ang lasa. Malagkit ito na may konting pait. At parang naglalasang kalawang habang tumatagal. Pagkatapos kumain, nahiga na agad siya at mabilis na nakatulog. Eksaktong 3:00 ng madaling araw, biglang nagising si Ramil dahil biglang lumamig ang kanyang kwarto. Nawalan din ng kuryente. Sa katahimikan ng gabi, narinig niya ang isang tunog mula sa pasilyo. Tunog iyon ng mga kutsara at tinidor na may bilis na pinagbabangga sa isa't isa. Sinundan ito ng mabibigat at basang yabag na tila nagmumula sa dulo ng pasilyo at dahan-dahan itong lumalapit sa pintuan ni Ramil. Gustong bumangon ni Ramil pero hindi niya maigalaw ang kanyang mga kamay at paa. Huminto ang yabag sa tapat ng kanyang pinto. Dahan-dahang umikot ang doorknob kahit nakalak iyon. Bumukas ang pinto. At sa dilim pumasok ang isang matangkad na aninong walang mukha. May hawak itong dambuhalang kutsara at tinidor na kinakalos niya sa sahig. Pumunta ang anino sa gilid ng kanyang kama. Hindi makasigaw si Ramil habang ang malamig at maitim na kamay ng nilalang ay dahan-dahang dumantay sa tiyan ng binata. Maya-maya pa'y narinig niya ang mga boses na nagbubulungan. Tila nagrereklamo dahil sa gutom. Dahil kinain mo ang inilaan para sa amin, ang laman at dugo mo naman ang kakainin namin. Kinabukasan, natagpuan ni Aling Marta si Ramil sa kanyang kama. Wala itong sugat, ngunit ang kanyang balat ay tuyot, nangingitim na parang uling. At ang kanyang tiyan ay tuluyang lumubog na para bang wala na itong laman sa loob. Napailing na lang si Aling Marta, sabay-sabi. Hindi ako nagkulang ng paalala sa iyo, Ramil. Si Jojo, isang batikang hiker. Pero sa hindi malamang dahilan, nawalan siya ng direksyon habang bumababa sa isang hindi pa kabisadong ruta sa isang matarik na bundok. Umabot na ng 2 araw ang kanyang paggala. Ubos na ang kanyang tubig, tuyo na ang kanyang lalamunan, at ang kanyang paningin ay nagdidilim na dahil sa matinding gutom.
Nang magsalubong ang dilim at hamog, biglang may nakita si Jojo sa kanyang unahan. Isang dambuhalang mansyon na gawa sa puting marmol at ginto. Napapaligiran ng mga nagniningning na ilaw. Sa labas ng gate, sinalubong siya ng mga taong matatangkad, mapuputi, walang mga guhit sa palad, at may mga matang tila kumikinang sa dilim. Tuloy ka, manlalakbay. Malalim na wika ng isang magandang babae na may suot na korona ng mga bulaklak. Alam namin ang iyong paghihirap. Halika at pagsaluhan natin ang aming handog. Tila galing sa ibang panahon ang magandang babae base sa pananalita nito. Inakay si Jojo patungo sa isang mahabang mesa na puno ng mga pagkain. Sa gitna nito ay may isang gintong palayok na naglalaman ng umuusok, mabango, at naglalakihang butil ng itim na kanin. Ang amoy nito ay parang pinagsamang sariwang pandan at pulot-pukyutan. Sa sobrang gutom, hindi na nag-isip pa si Jojo. Kumuha siya ng malaking sandok at isinubo ito. Sa unang subo pa lang, nakaramdam si Jojo ng kakaibang ginhawa. Ang sakit ng kanyang mga kalamnan ay biglang nawala at napawi na rin ang kanyang uhaw. Ngunit kasabay nito, may kakaibang nangyari sa kanya. Sa ikalawang subo, nakalimutan niya ang pangalan ng kanyang asawa at mga anak. Sa ikatlong subo, hindi na niya maalala kung saan siya nakatira at kung ano ang kanyang trabaho. Ang natira na lamang sa kanyang memorya ay ang lasa ng kaning itim at ang kagandahan ng mansyon. Masarap ba ang inihain namin sa'yo? Tanong ng magandang babae habang hinahaplos ang buhok ni Jojo. Tumango si Jojo. Tuluyan nang nawala sa sariling katinuan. Maya-maya pa'y nakikipagsayaw na siya sa mga engkanto. Umiinom ng kanilang alak at walang ibang kinakain kundi ang kaning itim. Nakangiti ng malapad si Jojo kahit na puno ng takot ang kanyang dibdib. Isang araw, nagising si Jojo nang may marahas na umuuga sa kanyang balikat. Sir, gumising po kayo. Ligtas na kayo. Iminulat ni Jojo ang kanyang mga mata. Wala na ang mansyon. Wala na ang gintong mesa. Nakahiga siya sa putik sa gitna ng masukal na gubat. Ang nakapaligid sa kanya ay ang rescue team na natutuwa dahil sa pagkakaligtas sa kanya. Samantalang si Jojo,
bigla na lang umiyak at nagsisigaw. Gusto niyang bumalik sa mansyon. Gusto niyang kumain ng itim na kanin. Nagbubulungan ang mga rescuer. Dinig ni Jojo ang sabi ng isa. Parang nasisiraan na siya ng bait. Kahit nakabalik na siya sa mundo ng mga tao, ang sumpa ng pagkain ng mga engkanto ay hindi na maalis. Tuwing hahawak si Jojo ng normal na pagkain, bigla itong nagiging uling at abo. Doon niya napagtanto, hindi na siya pwedeng pakainin ng pagkain ng mga mortal. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting natutuyo ang katawan ni Jojo. Hindi na ito makabangon sa kama dala ng matinding panghihina. Nangingitim na ang kanyang balat tulad ng itim na kanin. Nakabalik nga siya sa mundo ng mga tao. Ngunit ang kanyang kaluluwa ay naiwan at nakakadena sa palasyo ng mga engkanto. Ang kanyang katawang lupa, nagugutom at naghahanap ng kaning itim na kailanman ay hindi na niya matitikman muli.